Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Election officer ng Daturin Sinsuat Maguindanao del Norte patay sa ambush. Bandera Headlines. Pagdikit o paglalagay ng mga political campaign materials sa mga puno at iba pang lugar tututukan ng Menrebar. Bandera Headlines. Low pressure area na mataan ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon edition. Bandera Headlines. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At live rin tayong napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon edition. Sa detalye ng ating mga balita. Election officer ng Daturin Sinsuat Maguindanao del Norte at asawa nito patay sa ambush. Patay ang election officer ng Daturin Sinsuat at asawa nito ng tambangan at pagbabarilin sa Barangay Makir sa Daturin Sinsuat, Maguindanao del Norte ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Marso. Patungo sana sa kanyang opisina sa Dalikan, Daturin Sinsuat, si election officer Maseda Abu kasama ang kanyang asawa nito na si Jojo Abu na nagmamaneho ng SUV ng tambangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa bahagi ng Barangay Makir sa Daturin Sinsuat, Maguindanao. Nung una, kinumpirma sa Bandera News TV Cotabato ni James Abu na nasawi ang kanyang ama na si Jojo Abu sa ambush at dead on arrival sa paggamutan, habang ang kanyang ina na si Daturin Sinsuat Election Officer Maseda Lidasan Abu ay pumanaw sa ospital habang nagpapagamot. Ayon kay Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Nabil Mutya, nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng kapulisan sa kalutasan ng nasabing insidente. Bandera Reports Afternoon edition. Kaugnay sa balitang yan, pag-aaralan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isa sa ilalim
sa Comelec Control ang Dato Udin Sinsuat o DOS. Sinabi nito ni Garcia sa isang media interview ngayong araw kasunod ng pagkasawi dahil sa pananambang ng election officer sa bayan na si Vice Marcela Lilasan Abu at mister nitong si Jojo Abu. Sa ilalim ng Comelec Control, maaaring ipagbawal ng Comelec ang meeting the advance of political rally upang maiwasan ang karahasan. Palalakasin din ang presensya ng kapulisan at militar sa lugar at mahigpit ding babantayan ang vote buying, pananakot at iba pang uri ng pandaraya. Hihigpitan din ang pagbabantay para hindi makagalaw ang mga private armed group o mga PAGs. Ilan lamang ito sa mga maraming restrictions na ipapatupad sa lugar na nasa ilalim ng Comelec Control. Maaalala ang kahapon nakaligtas sa pamamaril ang barangay kapitan ng Nikitan sa bayan habang sugatan naman ang dalawang lalaki sakay ng Ford Raptor na pinagbabaril. At nitong March 17, 2025, patay sa ambush ang abogado na si Attorney Junisa Kimamao habang sugatan ang fiancé nitong si Attorney Ibrahim Pendato. Pinaniniwalaang may kinalaman sa politika ang mga magkakasunod na insidente ng pamamaril sa bayan. Bandera Live Report. Yes, unang-una, nakakalungkot po yung nangyari, no? Lalo na sa isang babae na kasama natin sa komisyon na ginagawa lang naman niya yung kanyang trabaho. And ang nakakapagtaka is wala namang nagrereklamo sa atin dito, sa ating tanggapan, na nirereklamo siya na may ginagawa siyang mga illegal. Kaya hanggang ngayon po, palaisipan sa amin kung ano yung motibo talaga kung bakit nangyari yung kanina, yung pagpaslang sa kanilang mag-asawa. So, ang dumating sa atin na report is around 8:20 in the morning, papunta si ating election officer ng Dato Udin Sinsuat, no, sa kanyang opisina, no, diyan sa may Saripag Cotabato Highway, no. So pagdating niya dun sa barangay area ng Barangay Makir, no, dun po siya tinambangan. Kasama niya kasi yung kanyang asawa, si Jojo Abu, no, na yun ang nagmamaneho. So silang dalawa mismo yung tinamaan, no. Si Jojo Abu dead on arrival pagdating sa ospital, no. Si election officer Maceda naman buhay pa nung dumating sa ospital pero binawian rin ng buhay nung kalaunan. So sa madaling salita, dalawa po sila na parehong namatay as a result of the ambush na nangyari kanina. Ito po ay kinukondem talaga ng Comelec, no? We strongly condemn the ambush incident na nangyari kanina. Election officer Marceda Abu, actually, siya yung kaisa-isang election officer sa BARM, no? Na nakatanggap ng award during the December 2024 na awarding ceremony na ginawa ng Commission on Elections Manila. So, siya yung awardee natin sa buong BARM, sa lahat ng election officers natin. Siya lang yung may natanggap na award. Nationwide yun, siya yung pinakamagaling na voters education. Sa pag-voters education, kung saan ang kanyang ginagawa is aside sa kanyang trabaho bilang election officer, siya rin yung bumababa sa lahat ng mga nag-iimbita sa kanya, mapa-vulnerable sectors yan, mapa-media, lahat sa security forces na kung sino man yung gustong maliwanagan sa mga issue or mga magpa-lecture about sa national and local elections, pati BARM parliamentary elections, no? Si Maceda po yung number 1 sa buong Pilipinas. Kaya po tayo ay nalulungkot dito sa ating tanggapan. Yung nangyari kanina talagang wala pong lugar yan sa any civilized na, lalong-lalo na dito sa BARM. Lalong-lalo na po, buwan pa ng Ramadan ng ginawa. So talagang yung gumawa ng ganyan, no, wala talagang, walang Diyos. Matatawag natin na walang Diyos yung mga gumagawa ng ganyan. Na sinasakto pa sa
banal na buwan ng Ramadan. In fact, si Election Officer Maceda Abu is one of the trainers. No? Sila yung nagtitrain sa ating mga electoral boards. Kaya kilala yan ng mga electoral boards natin sa buong Maguindanao del Norte. Kasi kasama siya sa mga nagtitrain sa ating mga electoral boards. Kasama rin siya dapat na magtitrain sa ating mga kapulisan na who will serve as contingent or special electoral boards na magsiserve in case na may mga umatras na teacher ngayong paparating na halalan. Yung mga kapulisan natin, tinitrain natin yan para sila yung contingent. Kasama rin po dapat sana si Election Officer Maceda Abu. Kaya malaking kawalan po ito sa ating tanggapan. Ang dumating sa akin na information is kinukomply pa niya yung mga requirements para magkaroon ng bodyguard, no? Ng security detail. So, tawag dito. Dapat magkakaroon na sana siya. Kasi ang expected din natin, pag nagsimula yung campaign period, doon sila mabibigyan. So, ang pagkakaalam ko, kinukomply niya yung mga requirements ng GANBAN and Security Committee. Sa ngayon kasi, very fresh pa yung pangyayari, no? So, lahat ini-entertain natin. Pero maganda rin yung nabanggit niyo na bumuo ng task force kasi pag hindi ito nabigyan ng hustisya, malaking demoralize yung mga kwan natin. Hindi lang yung mga election officers natin, hindi lang yung mga taga-commission ng elections, kundi pati yung lahat ng mga tao na may participation ngayong elections, mas yung mga teachers natin, di ba? So, kasi sila rin, sila actually yung frontliner natin during the elections. So, hindi lang kami sa commission. So, kaya nga dapat lahat ngayon, inaaral natin kung ano yung pinakamagandang solusyon. So, kanina nga, actually, nabanggit ni Honorable Chairman George Erwin Garcia of the Commission on Elections. No? Nag-press con siya kanina, he was asked kung ano yung mga posibleng mangyari. And isa sa nabanggit niya is baka ilagay sa, ang tawag dito, COMELEC control ang Datuudin Sinsuat. Isa yan sa measure na pwedeng gawin. Kasi napapansin natin na sunod-sunod na rin yung mga pangyayari. Ngayon, whether election-related incident or not, because of the series of untoward incidents na nangyayari dyan sa area Datuudin Sinsuat, kaya siguro si mismong chairman ng ating commission ang nag-recommend sa Commission on NBank to place the entire Datuudin Sinsuat Municipality under COMELEC control, kung saan ang maski ang mga activities ng ating mga local government unit, no? Maski ang ating kapulisan, no? Lahat yan restricted ng COMELEC. Kumbaga, yung presence ng ating ng mga pulis at ating mga kasundaluhan, mas magiging yung visibility nila mas magiging constant and proactive na sila. Pati yung kung may mga nag-grant dyan na security detail, may nag-grant dyan na exemption sa gun ban, pag na-declare po ng COMELEC control, lahat po yan suspended at babawin din yan. Po itinambangan kanina lamang umaga ng araw na ito at alam ko nakakalungkot sapagkat present siya mismo nung panahon na tayo ay nandoon sa Maguindanao, sa Cotabato, kung saan nagkaroon ng pirmahan ng lagdaan ng walang karahasan, ng maayos at malinis na halalan. Present siya mismo doon at nakasama pa natin. Kaya ako mismo ay magre-recommend sa Commission NBank na ang Datuudin Sinsuat ay ilagay sa COMELEC control upang kahit paano, kasi may mga ilan ang karahasan na nangyari itong mga nakaraang linggo at buwan dyan sa lugar na yan. Kaya palagay ko nararapat na lang na mailagay sa COMELEC control. Sinasabi natin, wag na wag ang COMELEC officials or employees namin. Sinasabi namin, wag na wag ang mga botante na sasaktan, tatakutin, o ite-terrorize sapagkat hindi po papayag ang COMELEC sa ganyang bagay. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala sa iba pang mga usapin, kumpirmado na naimbitahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbubukas ng pinakamalaking KCC Mall sa Cotabato City sa darating na Abril 1 taong kasalukuyan. Kaugnay nito ay pinasilip na rin sa publiko ang loob ng nasabing pamilihan sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, kabilang na ang supermarket maging ang World of Fun para sa mga bata at sa ilang sikat na brand store. Sinasabing may 8 sinihan din ito. Bukod pa kay PBBM, ilang mga sikat na celebrities din ang inaasahang makikisaya sa araw ng pagbubukas. Matatandaang nauna na nga naiulat na kabilang sa mga naimbitahan ang sikat na Pinoy girl group na pop star na BINI. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, pagpako ng mga campaign material sa mga puno pinagbabawal o tututukan ng Bar Menre. Pinaalalahanan ng Bar Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ang lahat ng mga ipinagbabawal ang pagdikit o pagpako ng mga political ads at campaign materials sa mga puno at iba pang hindi otorisadong lugar, alinsunod sa Comelec Resolution No. 11086 ngayong taon. Ayon sa Republic Act No. 3571, mahigpit ding ipinagbabawal ang anumang pagputol o pagsira o pagpinsala sa mga puno, kabilang na ang mga pagpako ng mga campaign materials. Ang sinumang lalabag ay maaaring pagmultahin ng nasa higit 500 piso o higit sa 5,000 piso o makulong mula sa 6 o 2 taon batay sa Presidential Decree No. 953. At bilang mga alkalifa o tagapagpangalaga ng kalikasan, hinikayat ng MENRE ang lahat ng mga kandidato na sumunod sa batas upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng kapaligiran. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, para naman sa usapin ng kalagayan ng ating panahon, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang namataang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa inilabas na datos ng Pag-asa, isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan ng Pag-asa. Huli itong namataan sa layong 645 km east ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasahan na magiging ganap na bagyo ang nasabing LPA. Inaasahan naman na magpapaulan ito o makakaapekto sa panahon sa ibang bahagi o malaking bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao sa mga darating na oras. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.